Kahapon, umabot sa mahalagang yugto ang ating walang humpay na paghahangad ng hustisya para kay Ashley Oakland. Isang real estate agent ang pinatay sa maliwanag na araw at natingga ang kaso. Ngayon, mahigit isang dekada na ang lumipas, may malaking pagsulong sa kaso. Sa 14 na taon, madalas naming naalala ng pamilya ko ang araw na ito. May suspect na ngayong nasa kustodya, isang babae, na tila namuhay ng normal bilang may bahay at ina sa loob ng maraming taon, na yon ay kinasuhan na kaugnay ng pagpatay na ito. Walang dapat makatakas sa pananagutan sa pagpatay. Karapat-dapat na malaman ng mga pamilya ang katotohanan at nararapat na magkaroon ng hustisya para sa bawat biktima. Anong ebidensyang naguugnay sa babaeng ito sa misteryosong pagkamatay habang sinusubukan ng mga taga-usig na lutasin ang komplikadong kaso at ipinagalaban ng akusado ang kanyang kalayaan? Nasa kaso tayo ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, maraming produktong nag-aalok ng pampaganda, pero mahirap malaman kung epektibo ang mga ito at kung tama ang mga sangkap nito. Pag-usapan natin ang sponsor natin, Van Man. Ginagamit ko ang Pearl Eye Cream ng Van Man. Malaki ang itutulong ito para manatili akong presko. Pinagsasasama ng Pearl Eye Cream ng Van Man ang talo at wild caught pearl powder. Ilan sa pinakamasustansyang sangkap para sa kalusugan ng balat at mata. Naglagay pa sila ng potent royal jelly, organic green tea, at top anti-aging oils gaya ng frankincense at rose. Mga sangkap na madaling bigkasin. Gustong-gusto ko kung gaano kaganda ang itsura ng balat ko pagkatapos gamitin ito. Kaya bigyan mo ng tamang pag-aalaga ang iyong mga mata na nararapat sa kanila. Pumunta sa vanman.shop/OTC at gamitin ang code na OTC para makakuha ng 15% diskwento sa iyong unang order. Vanman, tunay na sangkap, walang eksepsyon. Normal lang ang open house kung nakabili ka na ng bahay. Pupunta ka at titingnan ng bahay na binibenta at maaaring nandoon ang ahente ng nagbebenta para bantayan ang mga bagay-bagay. Noong 2011 sa isang open house, nagsimula ang misteryo ng pagpatay na ito. Si Ashley Oakland, 27 taong gulang ay inilarawan sa kanyang obituary bilang isang babaeng galing probinsya na naninirahan sa lungsod ng West Des Moines, Iowa, kasama ang kanyang asawa at ang kanilang tuta. Mahilig siyang mag-spend ng oras sa pamilya, kaibigan, paglalakbay, konsyerto, golf, at aktibo rin sa kawanggawa at mga organisasyon. Pero ang pinakamalaking hilig niya noon ay ang lumalago niyang karera sa real estate. Nakakagulat, ang pangarap na yon ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay makalipas ang ilang taon. Isang pagpatay na nanatiling misteryo sa loob ng maraming taon, marahil hanggang ngayon. Kapag narinig mo kung sino si Ashley, mapapaisip ka kung sino ang gustong pumatay sa isang maganda at ambisyosang batang babaeng tila iginagalang ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Ayon sa mga taga-usig, ito ang babaeng yon, isang suspect, 53 taong gulang na si Kristen Ramsey, isang asawa at ina mula sa Iowa. Isang tao na sabi ng kanyang mga kaibigan ay hinding-hindi gagawa ng ganong ibinibintang sa kanya. Pero ang malaking tanong ngayon ay, may tinatago bang madilim na sekreto ang babaeng ito simula pa noong 2011? Inaresto si Kristen Ramsey noong nakaraang buwan at kinasuhan ng pagpatay kay Oakland. Pero paano napagbesisyonan ng pulisya na ngayon, na halos 15 taon nang lumipas, ang tamang panahon para arestuhin si Ramsey? At ano ang pinakabagong balita sa cold case na ito, habang unti-unti na itong nabubuksan sa mata ng publiko? Tatalakayin natin agad ang mahahalagang detalye, kabilang kung paano sinusubukan ng akusado na makalaya sa piyansa kahit kinasuhan siya ng pagpatay. Bago natin talakayin ang lahat ng yan at ang mga nangyayari, pati na rin ang kakaibang estratehe na tila ginagamit ng depensa, gusto ko munang pag-usapan ng simula at kung ano ang alam natin tungkol sa mga ebidensya sa ngayon. Kaya babalik tayo sa 8 ng Abril, 2011. Si Ashley Oakland ay ahente ng real estate sa Iowa Realty at inataasang magbantay ng open house sa isang model townhome sa West Des Moines, Iowa. Daganapin ito mula 1:00 hanggang 6:00 karaniwan ito sa kanyang trabaho. Sabi ng taga-usig, nagpadala si Oakland ng email bago magdalawa ng hapon. Nang araw na yon mula sa kanyang computer, papunta sa isang kaibigan at nag-uusap lang sila tungkol sa mga personal na plano na walang kinalaman dito. Pero ipinapakita ng email na yon na sa mga oras na yon, wala namang kakaiba. Mukhang maayos ang lahat. Ipinapakita ng email na hindi siya nag-aalala o nasa panganib. Buhay siya at naroon siya sa townhouse na yon. Kaya mga isang oras ng open house at naniniwala ang mga piskal na normal lang ang takbo ng negosyo hanggang sa puntong yon,
dahil pagkatapos ay may nangyaring di umano'y insidente. Ganito inilarawan ng mga piskal ang bersyon nila ng pangyayari sa bagong dokumento sa korte. Sa parehong petsa at oras, naroon ang saksi at ina niya. Sa katabing townhouse na modelong bahay na iisang pader ang pagitan, ilang sandali matapos ang 2:00 ng hapon. Narinig ng saksi ang dalawang malalakas na tunog mula sa modelong bahay na inilarawan bilang mga malalakas na bagsak. 3 hanggang 4 na segundo ang pagitan ng mga tunog na pinaniniwala ang mga putok ng baril ayon sa investigador. Kasama sa isinampang dokumento na nakarecover ang mga pulis ng 2 basyo ng bala ng kalibreng 380 mula sa pinangyarihan na tugma sa mga putok ng baril. At ngayon, dito napapasok ang akusado, si Kristen Ramsey, ayon sa mga piskal. Sabi nila, ang modelong bahay ay pagmamay-ari ng development agency na tinatawag na Rotland Homes. At doon nagtatrabaho si Ramsey bilang sales manager. Kaya kapag alam mo yon, may intindihan mong posibleng nandoon si Ramsey sa parehong lugar ni Ashley Oakland noong open house na araw na yon. Tingnan natin ang sinasabi ng mga piskal dito. Pagkatapos marinig ang mga ingay, nakita ng saksi si Ramsey sa labas ng pintuan ng model house. Ilang sandali pa, nakita ng saksi si Ramsey mula sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay niya. Naglalakad malapit sa sasakyan niya at may hawak na cellphone. Ang tawag mula sa telpono ni Ramsey ay para sa empleyado ng Rotland Homes at nakumpirmang ginawa ito sa loob ng 2 minuto mula nang marinig ng saksi ang malalakas na ingay. Pagkatapos, nakita ng saksi si Ramsey na umatras ng mabilis at parang wala sa ayos ang pagmamaneho bago umalis sa lugar. Ayon sa saksi, nakita niya si Ramsey sa labas ng model house, naglalakad malapit sa sasakyan. Tumatawag sa isang empleyado ilang minuto matapos ang putok ng baril sa loob ng bahay at saka umalis nang wala sa ayos ang pagmamaneho. Tandaan, ito ay salaysay lang ng isang saksi. Pero siguradong magtataas ito ng kilay kung mapatunay ang totoo ng mga piskal. Ang malaking tanong ay, ano pa bang ibang ebidensya ang meron sila? Ayon sa isinampang kaso, itong saksi ay labis na nag-aalala matapos nang makita ang lahat ng ito na itong babae ay umalis ng mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pumasok ang saksi sa model house at doon nila natuklasan ang isang nakahihindik na eksena. Natagpuan nila si Ashley Oakland na walang malay sa sahig. Tumawag agad sa siyam isang-isangang saksi. Dumating ang mga medical na tauhan at di umano'y bumalik ang akusado sa townhouse matapos ng ilang sandali. Ayon sa autopsy mula sa Polk County Medical Examiner sa Iowa, ang sanhi ng pagkamatay ni Oakland ay dahil sa maraming tama ng bala at ang paraan ng kanyang pagkamatay ay homicide. Napag-alaman na siya ay binaril ng malapitan, 1 beses sa dibdib at 1 beses sa muka. Ngayon, maaari nagtataka ka habang naririnig mo ang lahat ng ito dahil may saksi at sinasabi ng saksi na si Ramsey ay di umano'y malapit sa lugar. Sino pang nandun? May iba pa bang tao sa open house na mangyari ito? Ito raw nakasaad sa kasong isinampa ng mga piskal. Walang ibang tao ang nakita sa agarang paligid ng model home kung saan binaril si Oakland. Lahat ng pinto at bintana sa living area ng townhome ay nakumpirmang nakalak o nakatrangka. Walang kasangkapan o anumang bagay sa modelong bahay kung saan natagpuan si Miss Oakland na tumutugma sa mga tunog ng pagbagsak na inilarawan ng saksi. Ibig sabihin, walang natumbang kasangkapan, nabasag na salamin o anumang ibang pinsala. Walang tanda ng pakikipagbuno. Kaya kung totoo ito, mapapaisip ka kung sinamantala nang di umano'y pumatay ang pagiging mag-isa ni Ashley Oakland, ang real estate agent. Nasa modelong bahay siya para sa open house. Doon daw ginamit ng pinag-iinala ang kumatay ang pagkakataon para gawin ang krimen. At ang katotohanan mukhang maayos pa rin ang lahat sa loob ng bahay na ito. Maari magpahiwatig na hindi ito isang pagnanakaw o anumang uri ng panloloob sa bahay. Malinaw na sa puntong ito, haka-haka pa lamang yon dahil ang motibo sa kasong ito ay hindi pa nailalantad. Hindi pa tiyak kung may natukoy ng motibo ang mga awtoridad sa kasong ito. Ngayon, nang maaresto si Ramsey noong Marso ng taong ito, halos 15 taon matapos matagpuan na patay si Ashley Oakland. Nakita natin ang mga larawan ni Kristen Ramsey. Para sa mga nakakakilala sa kanya, hindi nila inaasahan ang kanyang pagkakaresto dahil namuhay siya ng normal. Pinalaki nila ng kanyang asawa ang kanilang anak na nag-aral sa kolehiyo. Nanood sila ng mga laro ng football. Pero kapag narinig mo ito, baka hindi na ito malaking sorpresa. Narito ang isang mahalagang detalye. Ayon sa taga-usig, hindi bago si Ramsey bilang suspect sa kasong ito. Sa katunayan,
Dumani ilang beses siyang ininterview sa buong investigasyon. Ngunit ayon sa mga awtoridad, nagbigay siya ng magkakasalungat na bersyon tungkol sa kanyang kinaroroonan at iba pang mga pangyayari noong araw ng insidente. Ngayon, ayon sa taga-usig, taliwas din ang mga pahayag ni Ramsey sa salaysay ng ibang saksi. Babala na ito sa mga taga-usig pero kailangan pa ng higit sa salita para mapatibay ang kaso laban sa kanya sa di umano'y pagpatay kay Ashley Oakland. Balikan natin ang 2011 at mahigit isang buwan matapos ang pagkamatay ni Ashley. Dumako tayo sa Mayo 11. Doon isinilbi ang search warrant sa bahay ni Ramsey. Ayon sa mga taga-usig, natuklasan ng autoridad ang mga bagay na dapat ikabahala, tulad ng baril, illegal na substansya, at mga poster na nagbabanta ng karahasan. Ngayon, hindi pa natin nakikita ang mga larawan ng mga poster na yon. Pero tiyak na malaki ang kaibahan nito sa mga imaheng ipinakita ng depensa ni Kristen Ramsey at kung ano ang naging buhay niya sa nakalipas na 15 taon. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ipinapakita ng depensa si Kristen Ramsey sa ilang sandali. Narito pa, isang search warrant ulit sa bahay ng akusado ang ginawa nung nakaraang buwan. Pinag-uusapan natin ang makalipas ang 15 taon noong 2026. At ayon sa mga awtoridad, mga bagay na kapareho rin ang uri ang narecover. Hindi pa malinaw ang koneksyon ng ilang bagay sa pagpatay kay Oakland. Maraming tanong sa motibo at koneksyon ang nananatiling walang sagot. Alam mo, ang nagbala kay Kristen Ramsey sa pansin ng mga awtoridad bilang suspect ay bukod sa hindi tugmang kwento at salaysay na naguugnay sa kanya, malapit sa lugar ng pagpatay kay Ashley Oakland. Pero hindi pa inilalabas ang iba pang impormasyon. Ang pagbanggit sa mga search warrant sa dokumentong isinumit ng mga piskal ay nagpapakitang balak nilang gamitin ang mga ito sa kaso. Kaya mag-fast forward tayo ngayon. Marso 17, 2026, isang grand jury ang nag-akusa kay Kristen Ramsey ng first-degree murder. Mga 15 taon matapos mapatay si Ashley Oakland at si Ramsey ay inaresto. Mula nang siya ay pumanaw noong Abril 8, 2011, naging mabigat ang paghahanap ng kasagutan para sa pamilya, kaibigan, katrabaho at komunidad sa gitnang Iowa. Bukod dito, ang kwento ni Ashley ay nadulot ng takot sa mga realtor at binago ang paraan ng kanilang pagdaraos ng mga open house at pagpapatakbo ng negosyo araw-araw. Ang iba sa inyo, lalo na ang media na tumutok sa kaso sa mga taon o naroon sa pinangyarihan ng pagpatay noong 2011 ay nagbahagi niyan. Malakayang epekto sa iyo ng mga detalye ng pagpatay kay Ashley, higit pa sa karamihan ng mga kasong nasubaybayan mo noon. Para sa aming investigative team na 15 taon nang pinananatiling bukas ang kaso ni Ashley, sinusundan ang libu-libong lead. Mula sa publiko at sa dami ng ebidensya at materyales mula sa investigasyon, ang kwento ni Ashley ang dahilan kaya marami sa amin ang di makatulog. Paulit-ulit iniisip ang mga detalye at hinahanap ang nawawalang piraso na mag-uugnay at magdadala sa amin sa tamang landas para matukoy ang responsabale sa krimeng ito. Ang dedikasyon at hindi matitinag na commitment ng mga investigador na lutasin ang kasong ito ay palaging para sa hustisya, para kay Ashley at sa kanyang pamilya. Kahapon, Marso 17, 2026, inaresto ng mga detective ng West Des Moines Police si Kristen Ramsey, 53 taong gulang ng walang insidente. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Dallas County Jail. Siya ay kinasuhan ng Dallas County Grand Jury para sa kasong first-degree murder. Sa ngayon, wala nang inaasahang ibang maaaresto. Mahalaga man ang pag-aresto, hindi pa tapos ang aming trabaho. Usad na ang kaso nito sa prosekusyong kriminal. Nais kong ipabatid na ang opisina ng County Attorney ng Dallas County ay nakatuon sa hustisya para kay Ashley Oakland, sa kanyang pamilya at sa lahat ng biktima ng krimen sa Dallas County. Ako mismo ang mag-uusig sa kasong ito, kasama ang tulong ni Assistant Attorney General Scott Brown at Assistant County Attorney Andrea Lovick. Dahil nakabinbin pa ang kaso, hindi namin pwedeng talakayin ang mga detalye ng pag-uusig. Matapos marinig ang ebidensya, naglabas ang grand jury ng Dallas County ng true bill na formal na nag-akusa kay Kristen Ramsey sa pagpatay kay Ashley Oakland.
Sa ating hustisya, ang nasasakdal ay ipinagpapalagay na inosente hanggat di napapatunayan ang sala. Si Ramsey ay ipinasok sa Dallas County Jail na may piyansang $2 milyong na cash lamang. Isang desisyong patuloy na tinatalakay sa kaso. Batay sa dokumento ng korte na binanggit ng KCCI, humiling si Ramsey na ibaba ang piyansa sa $100,000 na may opsyon na magbayad ng 10% para makalaya. Bilang bahagi ng mga kondisyon, sinabi ni Ramsey na papayag siya sa GPS monitoring, curfew, pre-trial supervision at pagsuko ng pasaporte, pati pagbabantay ng third-party custodian kung kailangan pa ng korte ng karagdagang rekisito. Ngayon, ayon sa estado, hindi pwede. Nagsumitay sila ng sarili nilang pagtutol sa kahilingan at tatalakayin natin ang magkabilang panig ng argumentong ito maya-maya lang. Pero pag-usapan muna natin ang emosyonal na pagdinig na nangyari noong Abril 10, kung saan nakita natin ng maayos si Kristen Ramsey at narinig kung paano sinusubukan ng kanyang depensa na ipakita siya sa publiko. Hindi siya itinuturing na halimaw na di umano'y nagtago ng isang pagpaslang sa loob ng mga taon, kundi isang mabait na miyembro ng komunidad na hindi kayang gumawa ng krimeng ibinibintang sa kanya ngayon. Nakita pa natin si Ramsey na umiiyak. Nakaposa siya habang inilalahad ang plea sa kasong first-degree murder. Ang akusado ay nagsumit ng nakasulat na arraignment na nirepaso na ng korte at maglalagay ako ng plea na not guilty ayon sa nakasaad sa nakasulat na arraignment sa record. Narinig ng korte sa pagdinig ang mga argumento ukol sa dalawang usapin, kabilang ang search warrant para sa cellphone ng akusado na hiniling ng estado. Tungkol sa telepono ni Binibining Ramsey, lahat ng kanyang pribadong impormasyon ay mapupunta sa gobyerno ng walang anumang proteksyon. Sinasabi lang namin na pwede kaming makipagkasundo sa kanila. Kung gusto nila, pwede naming sabihin hindi ito kasama. Gusto naming may eksperto kaming nagbabantay sa download para masigurong hindi isasama ang pribadong impormasyon. Malinaw na may karapatan sila sa ilang impormasyon at maaring nandoon yon, maaring may kaugnayan sa kanila. Sa tingin ko, may karapatan silang makuha yon. Pero ang pribado at protektadong impormasyon na sakop ng batas sa Iowa, hindi sila entitled na makuha yon kung walang particular na request sa inyo. Kung susurin namin ang cellphone at may makita kaming bagay na wala sa mga parameter na nilagdaan ng korte sa search warrant, kailangan naming bumalik sa korte para kumuha ng panibagong search warrant para hanapin ang mga bagay na may kaugnayan. Kung may privileged na bagay, korte ang magpapasya matapos ang motion to suppress na nagsasaad na hindi magagamit ng estado ang ebidensyang iyon. Wala ring case law tungkol dito. Walang mga patakaran sa criminal procedure na nagpapahintulot sa korte na maglagay ng mga hangganan pagkatapos malagdaan ang search warrant. Kaya naman. Sa kasong ito, kagalang-galang na hukom, hinihiling po namin sa korte na payagan kaming isagawa ang search warrant at anumang search warrant na maaari naming hilingin sa hinaharap, upang magawa namin ang investigasyong pinapahintulutan ng batas. Masaya kaming ibigay sa kanya ang nararapat sa kanya. Ayaw naming ibigay sa kanya ang medical na record ng aming kliyente o usapan nila sa asawa, pari o ministro. Hindi siya karapat-dapat makuha iyon. Maaring may ilang sitwasyon na maari nila itong makuha, pero hindi lang basta-basta gamit ang pangkalahatang search warrant para halugugin ang cellphone niya. Ayoko ibigay ang cellphone ko sa iba dahil nandoon lahat ng medical record ko. Dapat ding maprotektahan ni Ginang Ramsey ang ganong karapatan. Sa tingin ko, madali lang ang solusyon dito, kagalang-galang. Yun lang po. Ngayon, siguro alam nyo na kung bakit gusto ng taga-usig makita ang dato sa cellphone ni Ramsey. Pwedeng maging mahalagang ebidensya sa kaso ang call logs, text, GPS data at iba pang digital na bakas kung may lalabas na impormasyon. Isipin mo rin kung gaano kalaki ang pagbabago ng teknolohiya, lalo na sa mga cellphone noong 2011. Pero, ang tinuturing na pribado at protektadong impormasyon, ayon sa depensa, ay maaaring maging hadlang sa pagkuha ng ebidensya para sa prosekusyon sa pagkakataong ito. Ngayong linggo, inaasahang magdedesisyon ng hukom sa search warrant ng cellphone ni Ramsey, kaya tututukan natin ang resulta nito. Nakatuon ang pagdinig sa argumenta sa hiling ni Ramsey, nabawasan ng piyansa para makauwi habang umuusad ang kaso. Nagharap pa ang depensa ng 3 saksi para patunayan ang mabuting pagkatao ni Ramsey.
Mabait na tao siya mula pa noong unang araw ng ika-6 na baitang. Napakabuti, maalaga, maunawain. Walang pag-iimbot na tao. Gagawin niya ang lahat para sa kahit sino. Sa tingin mo ba may makatwirang dahilan para isiping panganib si Chrissy sa komunidad? Hindi. Batay sa mga katangian at pagpapalaga na nakita kay Chrissy mula middle school hanggang high school, sa tingin mo ba posible siyang tumakas o hindi dumalo sa mga pagdinig sa korte? Hindi. Kung papayagan ng korte ang aming hiling at babaan ang kanyang piyansa, naniniwala ka ba o may alinlangan ka ba tungkol sa pagbabalik ni Chrissy sa inyong bayan, sa kapitbahayan kung saan ka nakatira ng 18 taon? Ang pinakamainam na sagot dyan ay, lumaki ang mga apo ko sa bahay ng anak kong lalaki at manugang ko at kami na asawa ko ang naging tagapag-alaga nila. At bilang 2 guro, hindi ka basta-basta makakalusot. At kung alam kong may nangyayari sa bahay na yon, hindi ko siya papayagang manatili doon. Lalapit sana ako sa anak ko at sa asawa niya, pero sigurado akong hindi rin sila papayag. Sa tingin mo ba, basay sa 18 taon mong karanasan at obserbasyon kay Chrissy, may panganib ba siyang dulot sa komunidad ninyo? Siya ang huling tao sa bayang niyan. Naisipin kong masasangkot. Paano mo ilalaruan ang pagkatao ni Chrissy? Siya ang pinakamapagmahal na tao na kilala ko. Siya ay maalaga. Siya ay mahabagin. Siya ay maunawain. May mga kaaway ba siya nung lumalaki siya? Wala. Nagkaroon ba siya ng pagiging swell nung siya ay lumalaki? Hindi. Isa sa mga hiling namin sa korte ay ang posibleng magtalaga ng tagapag-alaga para kay Chrissy kung siya ay mapapalaya sa piyansa sa komunidad. Handa ka bang magsilbing tagapag-alaga niya? Ooh. Kung lalabag si Chrissy sa mga patakaran, kailangan mo itong i-report sa korte. Handa ka ba? Ooh. At kung kinakailangan, pwede bang tumira si Chrissy sa inyo kung kinakailangan yon? Sige. Based sa pagkakakilala mo kay Chrissy sa buong buhay niya, meron ka bang dahilan o alinlangan na maaring magdulot ng pangalib si Chrissy sa komunidad kung siya ay palalayain? Wala. Sa palagay mo ba tatakas siya kapag pinalaya? Alam ko na isa sa mga ikinabahala ng Estado sa kanilang pagtutol ay maaring saktan niya ang sarili niya. Pakiramdam ko ikaw nasa pinakamagandang posisyon para talakayin yon at mapawi ang mga alalahanin na yon. Pwede mo bang sabihin sa korte mula sa iyong pananaw kung lehitimo ang alalahaning iyon? Hindi kailanman gagawin ni Chrissy iyon kay Tanner. Hindi niya iiwan si Tanner. Hindi. Wala nang ibang tanong. Matapos magsalita ang mga saksi, nagbigay ng huling argumento ang parehong panig sa hukom. Dito buong buhay nanirahan si Binibining Ramser. Dito nakatira ang kanyang pamilya. Nasa Woodward, Iowa ang puso't kaluluwa niya. Ang mga biyahe na kanyang nabanggit, ang pagpunta sa labas ng estado, ang kawalan ng pasaporte at ang matibay na ugnayan sa pamilya ay nagpapatunay na siya ay konektado sa komunidad na ito. Wala siyang anumang kriminal na record. Isang tiket dahil sa sobrang bilis na pagpapatakbo. Mahalaga yon dahil hindi lang nito ipinapakita ang tungkol sa kanya at sa kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Wala kang narinig na sinumang nagsabing nakita nila siyang may droga. Nakita nila siya na may mga baril. May nakita kaming balang ito sa kung saang lugar lang. Pues humiling po kami ng makatuwirang piyansa. Yun lang po ang hinihiling namin. Para makapaganda siya. Para maipagtanggol niya ang sarili niya. At gawin ito habang nakalabas at kasama ang pamilyang nagmamahal sa kanya at mahal din niya. Ito'y natatanging kaso. Ito ay isang natatanging kaso.
Hinihiling namin, Hukom, na isaalang-alang ang ebidensyang iniharap sa usapin ng piyansa at magtakda ng makatarungang piyansa. Iyon lang po ang hiling namin. Salamat, Hukom. Ito ay isang Class A felony. Ang akusado ay nahaharap sa habang-buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol kung siya ay mapatunayang nagkasala. Ang uri ng kaso mismo ay lumilika ng sitwasyon kung saan mas malaki ang posibilidad na tumakas ang akusado. Kapag naiintindihan na niya ang kaso laban sa kanya, kabilang ang mga ebidensya, hindi lang ang iniharap sa grand jury, kundi lahat ng ebidensya na bahagi ng investigative file. Pero kapag hinarap na niya iyon, sa amin palagay, mas malaki ang posibilidad na tumakas siya. Maari ring malagay sa panganib ang iba. Iba na ang buhay niya ngayon. Binabago niyan ang kalagayan ng sinumang tao. May access na siya noon sa mga armas. Walang kasiguraduhan na may bibigay ng depensa na hindi na siya magkakaroon ng access sa mga armas. May panimulang oras sa timeline ng krimeng ito. 1:56 ng hapon. May kinalaman ito sa isang email na ipinadala ni Ashley Oakland. Hindi ito konektado sa pagpatay, maliban sa ipinapakita nitong may mga plano siya para sa gabi niyon. Pagkatapos noon may tumawag sa 911, mabilis lang ang mga pangyayari. Dahil doon, kasabay ng saksi na nakakita kay Kristen Ramsey sa lugar at ang mga pahayag niya sa pulis na masasabi nating hindi tugma. Kaya ang kalikasan at mga pangyayari sa kasong ito ay humihingi ng mas mataas na piyansa. Doon po namin himihiling na ilagay ng korte iyon. Una, itong itinakda sa $2 milyong na cash lang at hinihiling naming manatili iyon. Sinabi ng hukom na isusumite niya ang desisyon ng nakasulat matapos pag-aralan ng mga argumento. Ngunit nagbigay siya ng pahayag sa record sa mga abogado. Sa paggawa ko ng aking pasya, mahalagang malaman ng publiko na ang piyansa ay hindi para parusahan ng isang tao. Ang akusado ay itinuturing na inosente. Sa kabilang banda, may natuklasan na probable cause na ang akusado ay gumawa ng isang napakaseryosong krimen. Naisip ko na ito ay kawili-wili. Nagsumite ang depensa ng dokumento sa korte na inilalahad ang buhay ni Ramsey. May mga larawan na nagpapakita sa kanya bilang mabuting tao na namumuhay ng normal at hindi dapat ikulong habang umuusad ang kaso. Hinihintay pa rin natin ang desisyon ng hukom sa pagbabawas ng piyansa. At patuloy natin itong babantayan habang umuusad ang kaso. Isa pang issue sa kasong ito ay tungkol sa ebidensya, na may intindihan dahil nagsimula ang kaso 15 taon na ang nakaraan. Ayon sa ulat ng KCCI, may motion ng depensya na inihain ngayong linggo na nagsasabing ipinaalam ng prosekusyon na nawala o sinira ng mga awtoridad ang ebidensya o impormasyon ng kaso simula nang mamatay si Binibining Oakland. Isang nakakagulat na paratang. Ayon sa ulat, humiling ang depensa ng mga sinumpaang salaysay na magpapatunay sa anumang ebidensyang sinasabing sinira, pati lahat ng discovery at impormasyong nakuha ng Estado sa investigasyon ng kaso. Marami pang tanong ang dapat sagutin dito. Patuloy naming babantayan ng mabuti habang umuusad ang prosesong legal na ito. Pero ang alam natin ay ang susunod na pagdinig, isang status conference, ay itinakda sa Hunyo 11, 2026 at nagkasundo ang mga partido na itakda ang petsa ng paglilitis sa Enero 11, 2027. Yan muna para sa kasong inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at may live stream din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo muli sa susunod.